Alam ko naman na wala akong karapatan, pero napakasakit lang na sabihin sa iyo ng harap-harapan. Dear Madam Native Filipina, I want to share my love story. I am 32 years old at may isa akong anak na lalaki. 5 years old na po ito. Madam, may nakilala akong AFAM sa Date in Asia. 2 weeks pa lang kaming magka-chat, pinuntahan na niya ako kaagad dito sa Pilipinas. Mabait po siya at feel ko naman na sincere. Pumunta siya dito last March 26 hanggang April 4, 2024. Fast forward, pumunta siya ulit nitong July 9, 2024. In short, 2 times na po siyang nakapunta dito. Nag-apply na din ako ng visa papunta sa kanila, kaso na-deny. Gusto ko lang sanang i-share sa inyo ito at the same time, gusto kong makarinig ng mga opinion ninyo. Siya kasi mismo ang nagsabi na ayaw niya nang magpakasal. Tama lang ba na mag-doubt ako or i-respect ko na lang yung decision niya sa ngayon? Pero nagsabi naman siya na hindi pa daw sa ngayon. Pero nakikita ko na wala talaga siyang balak. Pero sa ngayon, madam, naghahanap na siya ng property dito para bilhin. Gusto ko lang malaman kung red flag ba ito na ayaw magpakasal. Or baka sa ngayon, hindi pa. Madam, hindi ko po siya niyaya. Siya mismo ang nagsabi na ayaw niyang magpakasal. Pero mabait naman siya. Sa ngayon, turning 5 months in a relationship na kami. Never been married po siya pero may ex siya at may anak sila. Ang sa akin lang naman, if okay sa kanya dahil for visa purpose only. Ang gusto ko lang ay makasama ko siya at yun din ang gusto niya. Sa ngayon, bumalik na siya sa bansa nila and the same plan pa rin na babalik siya ulit sa darating na Disyembre. May idagdag lang po ako, madam. Ngayon, nakausap ko po kasi si AFAM tungkol sa mga ari-arian niya. Pero bakit parang nasasaktan ako, madam? Feeling ko kasi pinamumukha niya sa akin na wala akong halaga. Dahil ang sabi niya, baka kung may mangyari sa kanya, mapupunta daw lahat ng mana sa anak niya. Parang feeling ko wala akong halaga sa kanya. 6 months na kami ngayon. Ang sa akin lang, alam kong wala akong karapatan dyan. Pero yung sabihin sa'yo ng harap-harapan, doon ako nasaktan. Plano niya ulit na magbalik ngayong Disyembre sa pangatlong pagkakataon. Sana madam, ako inyong mapayuhan. Kung ipagpapatuloy ko pa ba itong relasyon namin? Kasi nararamdaman kong wala akong halaga at ipinagdadamot niya kung anong meron siya. Naiintindihan ko naman yung point niya pero feeling ko talaga wala akong mapapala sa kanya. At isa pa madam, kung hindi ako hihingi ng pera, hindi rin siya magbibigay. Lahat ng perang hiningi ko ay napunta sa visa purpose. Sana mapayuhan mo ako madam. I'm always listening and watching your videos. God bless you. At sana mabasa mo ito. Hi Madam Letter Sender, thank you for sharing your story. Una sa lahat, naiintindihan kita sa feelings mong yan kasi napagdaanan ko. Hindi ko lang magets masyado kung ano ba talaga ang plano nyo at plano niya. Saan nyo ba balak tumira? Sa bansa niya o sa Pilipinas? Kasi kung ayaw ka naman niyang pakasalan, paano ka naman mag-i-stay sa bansa niya? Ay kung sa Pilipinas naman kayo, paano siya makakapag-own ng property na gusto niyang bilhin? So ganito ang pagkakaintindi ko ha. Papupuntahin ka lang sa bansa niya for a tourist visa and then uwi ng Pilipinas. Tapos bibili ng property pero ipapangalan sa'yo kasi hindi naman kayo kasal. At feel mong walang balak magpakasal. Madam, totoo naman na wala talaga tayong karapatan sa mga bagay na meron na sila bago pa tayo dumating sa buhay nila. But you know what is more important? Yung nagkakaintindihan kayo at masaya kayo. So since sinabi mo namang mabait siya at gusto mo lang siyang makasama, hayaan mo na lang yung desisyon niya sa mga ari-arian niya. Kailangan nating respetuhin yun, wala tayong magagawa. But may paraan pa naman para mabago ang isip niya. Siguro magbabago siya kung mabibigyan mo siya ng anak at ipakita mo sa kanya na magaling kang humawak ng pera. Para nang sa ganon, hindi ka kawawa once na maalam siya. Kasi for sure, business-minded din ang AFAM na ito. So, possible na bibigyan ka ng pangkabuhayan mo. At yun ang palaguin mo. Pero ang tanong, since ayaw niyang magpakasal sa'yo, then may possibility din na ayaw din niyang magkaanak with you. Dapat klaruhin mo, madam, ang mga bagay na yan. Kasi sure ako na gusto mo ding magkaanak sa kanya. Tapos, isa pa, sinabi mo na walang kusang magbigay. At lahat ng ibinigay niya ay sa visa lahat napunta. On the other side, nagbibigay naman siya kung manghihingi ka. Well, kung ganyan ang senaryo, once naging settle kayo na hindi kasal, ayusin mo ang pagpapaliwanag sa kanya kung bakit ka hihingi ng pera, and that is for business purpose. Pag ayaw magbigay, iwanan mo na. Dahil wala ka talagang mapapala sa kanya. Gagawin ka lang para usan sa tuwing magbabakasyon siya. Dapat lang natulungan kanyang magkaroon ng pangkabuhayan kasi hindi naman siya nagkukusang magbigay, although hindi obligado. Pero kasi magkarelasyon na kayo, no? Para hindi mo na din kailangang manghingi sa kanya at umasa kasi kaya mo nang tumayong mag-isa. Pero ito pa ang malaking tanong, payag ka ba sa ganyang setup nyo? At the end, nasa iyo ang desisyon, madam.
Makipagkita ka muna ngayong darating na Disyembre. Huwag kang magbabago ha. Ganon pa rin ang pakikitungong ipakita mo sa kanya. Baka kasi sinusubukan ka lang din niya. Klaruhin mo kung ano ba talaga ang sitwasyon nyo at kung ano pa ba talaga ang mga plano niya. Harap-harapan madam, hindi sa video call. So pag hindi ka satisfied sa magiging plano niya, edi no choice kundi humanap ng iba. Yung kaya kang dalhin sa bansa kung nasaan siya nakatira, pakakasalan ka, bibigyan ka ng anak, at yung siguradong walang halong pagdududa sa'yo na peperahan mo lang siya. Kaya palala ko sa lahat na pag tayo'y nagka-affam, huwag tayong mag-expect na mapapasa atin din lahat ng kanilang mga ari-arian. Kasi hindi lahat willing na tayo'y bigyan. Minsan, mas mabuting humanap ng affam na walang kayamanan at sakto lang ang pamumuhay. Hindi magarbo pero may maayos namang trabaho. Mas magiging masaya kung sabay kayong dalawa natuto pa rin ang mga goal nyo sa buhay. So sa madaling salita, kung anuman ang mga bagay na inyong pinagtulungan at pinaghirapan, kayong dalawa lang din ang makikinabang. Compared sa well-established na affam, may possibility talaga na ikaw ay masasaktan kasi ikaw ay pagdadamutan.